Magandang hapon po sa inyo. Sa ngayon, are you single or are you married? Live-in lang po, sir. Live-in. So, hindi pa talaga Yes kasal? po, hindi pa po, sir. Eh, paano ka ikakasal ngayon yan kung based on record, married ka na? Yes nga po, sir. Problema yon, di ba? Yes po, sobra po. Pero ito ha, Ma'am Joanne, in your memory, talagang hindi ka pa talaga kasal? Yes po, sir. Hindi pa po. So, paano pong nakarating sa inyo etong official record na apparently may gumamit ng pagkatao ninyo, no? Yung pangalan po ninyo. Sige, kwento po ninyo, ma'am. Ganito po yun, sir. Kasi po pumunta po ako sa Pag-ibig para po mag-activate ng aking mid number. Kasi po deactivate na po siya. Then nung July 14 po, pumunta po ako para magpa-activate. Then nasabi po sa akin ng staff, "Ma'am, married na po ba kayo?" Sabi ko po, ma'am, bakit po? Hindi pa po ako married. Sabi niyo po, "Ma'am, married na po kasi kayo eh. Nakalagay po kasi sa, file niyo po is Joanne Lorica Gimaw." Sabi ko po, "Ano po? Hindi po ako married. Meron po akong live-in partner pero hindi pa po kami kinakasal." Sabi ko po, tinanong ko po, "Kailan nag-file?" At sabi naman po, 2024 daw po sa Mandawi City. Tapos sabi niya naman po, baka po may kakilala, may kapangalan lang po kayo. Then ang sabi po, tinignan ko po yung record po, kung ano po. Andun po yung pangalan ng nanay ko, nung tatay ko. Kung may kapangalan ako. Talagang yung Yes pangalan po. ng pamilya mo talaga? Opo, andun po, sir. Oo. Yes po. Tapos yung kasal daw is nangyari sa Mandawi. Yes po. Taga saan Ay, po sa ba kayo? sa Dinagat Island po. Ma'am, taga saan po kayo? Sa Katmon, Malabon. Oh, ang layo. Opo, sir. Okay. Never Kung pa po ako sabi nila nakakapunta doon. Nakarating na nga po sa inyo na doon daw sa record ng Pag-ibig, ganito na nga yung nangyari. Ano pong ginawa ninyo doon? Sabi daw po, kuha daw po ako ng Senomar. Then pumunta po ako sa PSA. Pagkakuha po sa PSA, married nga po doon sa lalaking So hindi hindi ko ka kilala. makakakuha ng Senomar? Yes po. Oh, ang laking problema niyan. Yes po. Gano'n na ba kayo katagal nung live-in mo? 14 years na po. Hindi pa pwede. Kailangan mo nang ayusin yung records po ninyo. Yung naka-flash po kanina sa screen natin. Marriage ceremony doon wedding. So, yun daw ba? Yung... Sa simbahan pa daw po yun, sir. Tapos meron pa daw po sila sa civil. Kanino po galing yun? Sa kapatid po ng lalaki. So, hinanap po ninyo Opo. yung husband. Yes po. Yung nakakuha po kasi ako ng Senomar, pinost ko po online. Kasi po sobrang stress na po ako. Bakit sinong gumawa nito sa akin? Kasi hindi po talaga ako kinakasal. Tapos hindi ko po kilala kung sinong tao Yes, yun. yes. So nung pag-post ko po, may mga nag-reach out. Yung kamag-anak po ng lalaki, tapos kamag-anak ng babae. Kasi naawa nga po sa akin. Na ako po talaga yung totoong Joanne Baluran Lorica. Totoo naman talaga na may nangyaring kasal. Hindi nga lang ikaw yung nandun. Yes po, sir. Magandang hapon, Ma'am Joanne. Magandang hapon din po. Sabi po dito, parang nagamit nyo daw yung pangalan at yung ibang detalye ni Joanne Baluran Lorica nung kayo ay kinasal? Hindi ko naman talaga alam. Kasi nung kumuha ako sa PSA, akala ko yun na yun ang apelido ng tatay ko kasi Joanne Baluran. Hindi ko naman talaga alam. Kaya yun ang kinuha ko. Hindi ko naman talaga intensyon na gamitin yun. Wala akong mga dokumento na hawak. Ano po yung kompleto ninyong pangalan? Joanne Baluran lang yung alam ko kasi wala kasing binigay na mga papel yung nanay ko. Basta na lang ako iniwan sa lula ko. Pero kasi kung Joanne Baluran, yung alam mo pong pangalan na ninyo, Oh. yung isinubmit ninyo is Joanne Baluran Lorica. Okay? Oo, yun. Yun kasi ang lumabas. Ang naisip po ninyo, total, ang alam mo lang is Joanne Baluran, pero walang Joanne Baluran na lumabas. Eh baka ikaw na rin itong si Joanne Baluran Lorica. Opo. Pero dun sa PSA, nakalagay naman yung pangalan ng mga magulang. Ay, hindi ko talaga alam kung sinong pangalan ng nanay ko kasi maliit pa kasi ako iniwan sa lula ko. Nakalagay din dun yung date of birth, place of birth. Oo. Akala ko lang din kasi yun na yun yung apelido ko. Lahat-lahat na. Kahit naman papano siguro, bago ka mag-submit ng dokumento, babasahin mo din naman siguro. Akala ko nga, yung lahat na nakalagay doon, akin na talaga yun. Kasi hindi ko naman alam. Kung ikaw na Joanne Baluran, walang dokumento sa PSA or sa anumang government agency, bakit mo naman kinuha yung dokumento ni Joanne Baluran Lorica? Di ngayon, siya na yung walang dokumento. Ba't hindi ka na lang nagpagawa ng sayo? Ano kasi, pupunta muna ako doon sa Dinagat. Kukuha ako ng baptismal kung binyagan ba ako ng lola ko. If kung wala, magpalit registration na lang ako. Yan po dapat yung ginawa nyo na sa umpisa pa lang. Okay? Late registration kayo ng birth certificate po ninyo.
Nangyayari naman po yun eh. Okay? Opo. Pero kasi dyan sa problema po ninyo, naghanap kayo ng madaling solusyon, pero at the same time, ginawan nyo naman ng problema itong totoong Joanne Baloran Lorica. Kasi ngayon, hindi ma'am, ko naman- hindi na po ganun kadali na sabihin lang natin na, ay, iba pala yun, hindi pala ako to. Because these are official records. In fact, sabihin mo sa mister mo ngayon, I think magkasama naman kayo, hindi siya kasal sa'yo. On paper, ha? Dito siya kasal, Opo. nasa studio namin. Nakikita mo yung problema? Si Ma'am Joanne Lorica ngayon, hassle din sa kanya. Kasi ma'am, it's an entirely different process. Okay? Na ipakorek na naman ninyo yung mga detalye po ninyo sa ating PSA. Aside from the Opo. time, the effort, may expense din yan, may cost din yan. Okay? Opo. Abala, in short. Yes. Ma'am Joanne, I hope nakikita po ninyo itong problema na ito. Kasi kung later on we find out na talagang ginawa mo yan on purpose, sinadya mo talaga na gawin yan, alam mo Hindi ko sa naman simula't tal- sipol hindi ko naman talaga hindi ikaw intention na- yon, that is identity theft. Pero right now, no, nakakausap ka namin, Ma'am Joanne Baloran. Opo. So far, mukhang naririnig ko naman dyan sa boses mo na talagang parang hindi mo talaga alam yung background mo. Sabi mo na iniwan ka na lang sa lola mo. Ganito po ang gagawin natin, Ma'am Joanne. Number 1, aaminin po ninyo under oath, on official document, na talagang nagkamali kayo sa paggamit ng pangalan ni Ma'am Joanne Baloran Opo. Lorica para naman magiging mas madali para sa kanya na i-correct yung records niya sa PSA. And dahil taga Malabon daw po siya, dito natin i-correct yung proceedings, kakailangan ninyo rin po pumunta dito. Hassle po talaga to. Sobrang abala po nito. Sa totoo lang. Pwede po ba dito na lang ako aasikaso ng mga papel ko? There will be avenues naman po na gawin po yan. No? You can execute the affidavit. Diyan nyo na lang din ipa-notarize sa area po ninyo. Pero kasi ma'am, ang punto ko po kasi eto po kasing proceeding na gagawin ng totoong Joanne Baloran Lorica. This is substantial correction po kasi, no? Hindi naman to clerical error. Sa korte po gagawin yan. At pagdating po sa korte, kailangan may maipresenta si Ma'am Joanne Baloran Lorica na isang tao na talagang sasabihin na ako po yung nandyan sa marriage certificate. Ako po yung rason na hindi siya ma-issuean ng Senomar. Ngayon, kailangan mo pang patunayan na ikaw ang totoong Joanne Baloran Lorica. Ikaw na nga yun, alam mo sa sarili mo na ikaw yun, pero kailangan mong kumbinsihin yung ibang tao na ikaw talaga yan. Na hindi ikaw yung nandun sa court's official records ng pag-ibig. Ma'am Joanne, ganito po, no? Total, kayo rin naman po yung rason bakit nagka-problema tayo dito. Okay? Opo. Kailangan po nating pagtulong-tulungan ito. At the same time, para din masolusyonan na rin yung problema po ninyo, then we will likewise give you the avenues para din ikaw magkaroon na rin ng late registration. Okay? Pero Opo. hindi nyo pwedeng iwan dito si Joanne Baloran Lorica. Kawawa ng taong to. Hindi po. Joanne Lorica Gimaw, sana Opo. makipag-cooperate ka na. Siyempre, ako, sobrang nahirapan din. Na dapat nga makakapagtrabaho na ako, pero dahil sa nangyari, yun nga, naging married ako dun sa sa ano ko pag-ibig. Asikasuhin ko din naman yan kasi pareho din tayo. Ako, may anak din ako. Yung asawa ko nagungutang na lang para makakuha ko ng mga documents na dapat kong ipakita na talagang hindi ako yung married doon. Yung pag-ibig ko, tapos yung sa SS po, ginamit niya na po yung kasal niya. Lahat ng social, siya na talaga yung nandun. Yung sa yung sa SS naman po, ginamit niya po yung kasal na siya. May sarili po siyang SS number. Then po yung sa pag-ibig ko, napasok na po niya. Yung mga yan, SS and other social agencies na yan, kailangan na rin po silang ma-inform. Kasi mamaya, kinukuha ng isa yung benefit na dapat is nandun sa kabila. By the time na ikaw nang mangailangan ng benefit nila, sasabihin, nakuha mo na. Di ba? So, kailangan po nating ayusin ito. Okay? Identity ang pinag-uusapan natin dito. It's not that easy. Kahit sabihin natin na alam na natin, total may pag-amin naman, pero we have to undergo yung procedure. Pero given na mag-execute daw ng affidavit at dapat umattend sila doon sa mga i-schedule na administrative hearings po na, or judicial hearings rather na yan, kailangan po mag-cooperate po sila. Otherwise, they owe you big time.
Ano, Joan, hindi ko naman talaga intensyon na gamitin yung pangalan mo. Hindi mo nga intention, pero sana naman nung kumuha ka ng PSA, dapat tinignan mo muna kung anong mga details na nakalagay. Sabi kasi sa akin, July birthday mo, pero yung September 22 Hindi, ako. wala akong mga papel na hinawakan. Nung elementary ka ba, hindi mo alam kung anong pinaka-details na ginagamit mo? Sabi mo kasi nung nung high school, namatay yun na. sabi mo kasi nung high school, Joan Baluran hawak nung ginagamit mo. Pero nung elementary, tinatanong ko kung anong talagang gamit mo. Pero hindi mo sa akin sinasabi kung ano talaga. Tapos tinanong kita Kaya nga. kung ilang taong ka na, sabi mo, base sa PSA ko, yun ang edad na alam mo lang. Oo, yun talaga kasi wala nga akong mga papel na hinawakan. Nung kumuha ako sa PSA, 19 pa lang yung edad ko. Hindi ba talaga kayo magkamag-anak? Hindi po. Kasi so far, ang common name ninyo is Baluran. Baluran po yung nanay ninyo. Opo. Yung Baluran is tatay mo. Yung nanay ko, Nanay mo rin. oh, Baka isa kayo ng nanay. hindi ko rin alam. Hindi ko kilala yung nanay Sabi ko. daw po, Carmen Gier Baluran daw po ang nanay niya. Oh, hindi mo nanay yon. Hindi po, akin po Carmen Lemosnero Baluran. Carmen din. Magkaparehas din ng first name yung mga nanay ninyo. Ma'am Gemau, saan niyo po na-verify yung pangalan ng nanay niyo? Napag-alaman ko nga kapangalan. Kasi hindi ko talaga alam. Kung may mga papel talaga ako. Nung nag-aral po kayo, Ma'am Joanne Gemau, hindi ba sinubmit nung- yung mga dokumento na yan? Nagpasapasahan na talaga ako. Kaya nung kumuha sa akin, yung apelido nila, yung pinadala nila sa akin nung nag-aral ako ng elementary, Pitilo. Malinaw naman na sa atin yung nangyari. Okay? Opo. There was an improper, incorrect use nung pangalang Joanne Baloran Lurica na hindi dapat ginamit ni Joanne Baloran Hemao. Now we have to correct that. Okay? We need to correct that and both parties should cooperate. In fact, should help. Okay? Para po maayos itong issue po na ito. Pagtagpuin na natin itong dalawang ito para makorek yung lahat ng dokumentong kakailanganin po ninyo, ma'am, for the entire proceedings, makuha na natin from Joanne Baloran Gemao. Okay? Si Ma'am Joanne, yung pag-late registration niya, ayusin na rin niya kasi madami ding ibang dokumento dun parang wala siyang hawak eh. Joan Lorica Gimao, kung kailangan pumunta dito, kailangan pumunta ka talaga kasi ako yung mas sa gastos. Hindi naman ako mapera, asawa ko lang, yung live-in partner ko lang sa live-in partner ko lang ako kumukuha ng mga ginagastos ko dito. Tapos pareho lang dapat naman nga, tayo. hindi yun nga pareho nga tayo pero dahil sa ginawa mo, imbis na makapagtrabaho na ako, hindi na natuloy. Ihingi ako ng patawad kasi hindi ko naman sinasadya na gamitin yung pangalan niya. Makipag-cooperate ka na lang na sana punta ka dito Oo. kung sa korte man humantong ito, sana magsabi ka ng totoo. Na talagang ako yung Joanne Baluran Lorica. Sinabi ko naman talaga ang totoo. Inamin ko na nga, di Hindi, ba? sa korte nga. Kasi nga tulad yan, pinakasal mo na yung pangalan ko. Kahit hindi naman talaga dapat. Umuwi nga ako dito kasi dito ako mag-aasikaso ng lahat ng papel ko. Ma'am Joanne and Ma'am Gemau, gano'n na lang po yung gawin po natin. Mag-usap muna kayo. Yun po ang suggest ni attorney. Yes. And ibigay lahat sa iyo ni Ma'am Joanne kung ano man yung mga dapat na documentation. Kailangan niya talaga pumunta dito. Opo. Punta ka dito, Ma'am Joanne, ha? Para makapag-usap po kayo, Ma'am Gemau. Makapag-usap po hanap kayo ng ni pira. Joanne. Ha? Opo. Bigyan po namin kayo ng chance na makapag-usap din ni Ma'am Joanne. Okay. Salamat po.